mga kasari, isang maulan na hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado at ang i-share ko sa inyo mga kasari is yung aking diskarte kung bakit laging puno yung ating sari-sari store. Kasi guys, may mga nagtatanong sa comment section, ang ganda-ganda daw tingnan ng store natin, bakit daw laging puno, ganyan, siksik, liglig daw, sabi nung mga nagko-comment sa comment section. So, may mga diskarte tayo guys dito na ginagawa sa ating tindahan kung bakit always puno, always na mayabong yung ating paninda. So, ang una sa lahat guys, ang benta ay hindi pinapatagal sa wallet. So, yung benta ng sari-sari store natin, for example, ng 1 to 2 days, pangatlong araw ipang papamili na namin. Minsan nga isang araw na benta mga kasari, punta agad kami dito sa malapit na pamilihan. Namimili agad kami ni partner. Kasi ayoko guys talaga na yung benta natin is pinapatagal sa wallet. Gusto ko namimili agad ako ng mga items na nakikita ko na paubos na alam ko na fast moving yun, pinapamili agad namin ni partner. At yun guys yung sekreto ko noon, diskarte ko din noon, hanggang ngayon is ginagawa natin kahit na matagal na yung sari-sari store natin, yun yung mine-maintain natin sa ating tindahan. Kaya po kung mapapansin nyo, lagi pong maraming paninda yung ating store, always puno. Kaya yung iba nga sinasabi, parang walang bumibili sa'yo kasi parang hindi nababawasan yung paninda mo. Parang ganun guys, parang wala ka laging customer. Pero ayun nga, yun yung mine-maintain ko talaga guys sa sarili ko na kapag may benta na yung tindahan ng ilang araw, kailangan ko na agad siyang ipang pamili. Para ayoko kasi guys yung nagmumukhang bakante tulad niyan. Oh, may mga bakante na dyan. Ayun. Pero madami pa rin pong laman yung sari-sari store natin. Mapapaisip na agad ako niyan. May benta na naman. So why not mamili na ako? May malapit naman na pamilihan dito para magandang tingnan yung ating display. So pangalawa mga kasari, kapag nakakakuha kasi kami dito ng mga paninda, binabayaran din namin. Or inililista ko. Ganyan, kapag may kailangan sa pagluluto, makakakuha ng isang magic sarap, isang bechin, isang oyster sauce. Nililista ko yan guys or tinatandaan ko kasi babayaran ko din yan ng sarili kong pera. So, saan ba ako kumukuha ng sarili kong pera? May sahod po tayo sa ating pagbablog dito sa ating channel. Hindi naman po siya malaki pero nakakasave po tayo. So, dun ako kumukuha ng mga expenses po natin everyday. Pati na rin po yung mga pambili ng ulam. Ayan, bumibili na kami. Tulad ngayong araw guys, umalis kami ni partner. Every Saturday, umaalis po kami at na-share ko na din po yan sa vlog. So, nag-budget ako ng 1,500 para sa pang ilang araw na, siguro mga 1 week na yun na pang ulam namin. Nag-restock kami guys ng pork na pang sinabawan, merong giniling, halagang 1,500, mapapatagal namin yun ng ilang araw. So, ganun guys ang ginagawa ko na budgeting, yung pagbabudget sa ating kaya hindi na tayo guys nakakakuha sa benta ng So, may mga pangilan-ngilan na araw na nakakakuha tayo sa sari-sari store, pero inaano ko guys sa sarili ko na ay, kailangan ko yung bayaran. Hindi porket ako yung may-ari ng tindahan. Kuha na lang ako ng kuha. Kasi hindi natin guys namamalayan. Yung pakuha-kuha natin, kapag pinagsama-sama yan, is malaking halaga na po yan. At maaaring makaapekto na rin to sa ating sari-sari store. Pangatlo, lagi akong nagmo-monitor mga kasari ng aking paninda. Mahalaga po yan sa isang tindera na marunong kang mag-monitor palagi sa mga paninda mo. Kung ano yung fast moving, kung ano yung ubos na, kailangan mo na agad pamilihin. Kasi kung marunong ka guys mag-monitor, hindi mawawala yung mga customer mo. Kasi kung marunong kang mag-monitor, alam mo yung mga paninda na mabenta sa'yo, ay kailangan ko na tong bilhin. Kasi araw-araw may bumibili nito sa akin. So kapag wala ako ng item na to, pupunta yung customer na bumibili nito sa akin sa ibang tindahan. Ganon guys, mahalaga yung pagmamonitor ng ating mga paninda. Hindi lang sa kung paubos na, ganyan, or marami pa. Nagmamonitor din tayo guys sa mga expiration date ng ating mga paninda.
Ayun guys. Tinitingnan natin kung malapit na ba. O, kung malapit na, kailangan natin yang maibenta ng mas mabilis kay customer para hindi tayo maabutan ng expiration, hindi tayo malugi sa item na yon. So, ganun guys yung ginagawa ko. Mahalaga talaga na mag-monitor tayo ng ating mga paninda para palaging puno, 'di ba? Yung ating sari-sari store. Maganda kasing tingnan guys ang isang tindahan kapag laging puno, ganyan. Parang masarap din sa feeling sa isang tindera, 'di ba, kapag nakikita natin na madaming laman yung ating sari-sari store. Pang-apat mga kasari is yung well-arranged yung ating mga paninda. Minsan kasi guys, akala nyo madami pang paninda, pero makikita nyo, lagi lang nating pino-forward. Kunwari sa mga chichirya, kung titingnan ng customer, marami siya. 'Di ba? Ayan, oh, mukhang madami. Pero pagdating sa likuran, baka bakante na yan. Marami ng space. So, ang ginagawa ko guys, para hindi magmukhang baka bakante, pino-forward ko yung mga ano. And then, kapag may bumibili ng mga nakasabit, nagre-replace agad ako ng panibago. Ulit tayo. Nagbubutas ulit tayo para meron ulit tayong maisabit para hindi mukhang bakante. Yan guys yung mine-maintain ko talaga sa aking tindahan para ang pangit kasing tingnan kapag baka bakante, mukhang wala ka ng paninda, mukhang ubos na yung paninda mo. Kaya minsan nasa pag-arrange at pagdi-display lang yan ng isang tindera para magmukhang madaming laman yung ating sari-sari store. And ayun nga, kapag well-arranged yung ating paninda, mas gaganahan ng customer na bumili po sa atin. At kapag marami po tayong customer, marami po tayong benta, at kapag madami po tayong sales, madami po tayong pamili ng ating mga items sa tindahan. So, ang panglima naman po, mga kasari, is hindi ko ginagastos ang pera ng tindahan. Kung magagalaw ko man ito, mga kasari, mini-make sure ko na, or sinisigurado ko, kung makakakuha man ako, for example, ng 500 pesos, bago ako mamili, ay ibabalik ko na yan. So, minsan, 'di ba, hindi naman tayo talaga, minsan nagkukulang, 'di ba, ang pampamili natin. Minsan nakakakuha tayo, ganyan, at may mga biglaang binabayaran tayo, hindi naman tayo perpekto, 'di ba? So, kailangan natin 'yan, isa sa isip lang natin mga kasari na, makakakuha ako dito, pero kailangan ganong araw maibalik ko na kasi kailangan kong mamili ng ganong item. Hindi naman masamang makakuha sa sales ng tindahan, basta alam mo yung limitation mo, alam mo na kailangan mo rin itong bayaran, hindi porket ikaw yung owner ng kuha ka na lang ng kuha. Syempre, kailangan din natin ng disiplina sa sarili natin para mapanatili natin na always puno yung ating sari-sari store. Kasi guys, kapag palaging puno ang ating tindahan, mas nakaka-good vibes sa atin bilang isang tindera. Mas magaan yung galaw natin. Kumbaga, mas masigla tayo. Kumbaga, kung ano kasi yung nakikita ng customer, magre-reflect yan sa tindera. At kapag kung ano yung nakikita ng customer sa tindera, magre-reflect yan sa mga paninda. Kasi, guys, kung wala naman andyan naman yung mga paninda, kung wala naman tindera na maayos or masipag, wala ring mangyayari, 'di ba? So, talagang kailangan talaga ng connection sa bawat isa. And pagsisipag talaga, tiyaga, mga kasari, at disiplina. Mahalaga talaga yung mga bagay na yan. So, yan mga kasari yung nagpanatili. Yan yung mga diskarte na ginawa ko, kaya palaging puno yung ating sari-sari store. Meron lang guys dumaan kanina sa harapan, kaya bigla akong napahinto. Yun lang, yung mga simpleng diskarte mga kasari, yun lang yung ginagawa ko. Simula nung umpisa pa lang. Ano yun? Magkano po? 32 lang. 32? Titingnan ko kung kasya ang kaperahan.
Ayan po mga kasari, muntik ko nang makalimutan na nagbablog pala ako dahil guys may nag-cash out ng 32,000. So instant, dahil 20 pesos kada 1K guys ang charge natin, 640 pesos agad yung kinita po natin doon. So bakit malaki? Dahil yun po ay every Saturday nagka-cash out po sa akin ng pampasahod sa mga construction worker. And then yung mga mangilan-ngilan na construction worker na papasahurin, maya-maya paparating na yon, magpapakash in naman at ipapadala na sa mga pamilya nila. So ayun, kapag Sabado talaga mga kasari, medyo malaki yung kinikita po natin sa GCash. Nung mga nakaraang araw, sobrang liit guys, sobrang tumal. Buti na lang ngayong araw na to ay medyo malaki-laki na yung kinita natin guys. At sana madagdagan pa para makabawi-bawi po tayo sa mga araw na nagdaan na sobrang tumal. So, yun lang po ang ating vlog mga kasari. So, diskarte kung bakit always puno ang ating sari-sari store. Thank you so much for watching mga kasari. Bye!